God is good. All the time. All the time. God is good. Mga kapatid, nung ako ay nag-aaral pa at kasama ko ang iba't ibang mga lahi, merong Italian, may Americans, merong mga Europeans, sinasabi sa amin ng professor namin, napakahalaga ng kultura. Hindi mo pwedeng palitan agad-agad ang kultura sapagkat ito'y nakabaon na sa iyong pagkatao. Ito na ang nagtutulak sa iyong isipan at nagtutulak sa iyong puso na gawin ang mga bagay upang magaan na magawa ang mga bagay. Kultura, ibig sabihin ng kultura, a way of life. Ibig sabihin, yung paraan ng iyong pamumuhay. Iyan ang kultura. Halimbawa, ang pamaraan ng pamumuhay nila Jesus noong unang panahon, at ito din ay kanilang reliyon, ay yung maghandog sila sa Diyos. Yan ang magandang kultura. Libo-libong taon na ginagawa ng kanilang mga kababayan, na mga namatay nilang mga ninuno, na sila ay naghahandog sa Diyos. Iyon ay kultura. Tayo din, di ba? Naghahandog tayo sa Panginoon. Kaya lang minsan, ang pangit na ng tingin natin sa paghahandog. Diba? Ang akala natin ay contribution ang paghahandog. Diba? Sa kanila ang paghahandog, ibig sabihin, ang buhay nila ay inihahandog nila sa pamamagitan ng kanilang mga pinagpaguran. Halimbawa, nag-alaga sila ng hayop, yun ay ihahandog nila sa Diyos at iyon ay katumbas ng kanilang buhay. Kahit na abo, hindi sila makikinabang. Oblation, lahat ay para sa Diyos. Kaya kung mapapansin natin, si Jesus ay papuntang Jerusalem upang maghandog sa Diyos dito sa Ebanghelyo ngayon, upang maghandog sa kanyang Ama. Tingnan mo, si Jesus, nandoon yung kultura niya, kahit na siya'y Diyos, yung kultura ng tao na ipinamulat ni Mama Mary sa kanya, na ipinamulat ni San Jose sa kanya, at ng kanyang mga kababaryo na sila'y maghahandog. Kaya ang sentro ng kanilang paghahandog, walang dilit iba, kundi ang templo ng Diyos. Tayo din, di ba? Tayo'y pumupunta sa templo ng Diyos, di ba? At umuuwi tayo sa templo ng Panginoon upang pagkatapos ng isang linggo ng ating paghihirap, ng ating pagpapagal, ihahandog natin sa Diyos ang lahat ng ating kapaguran, ang lahat ng ating ginawa ay ihahandog natin sa Panginoon. Kaya kapag hindi ka nakakapaghandog, wala kang linggo, diba? Pag wala kang linggo, parang wala kang ginawa, parang walang kwenta ang buhay, parang walang kwenta ang iyong pinagpagalan, parang walang Diyos na tumitingin sa iyo, nag-aalaga sa iyo, tumutulong sa iyo. Kaya kapag ikaw ay naghahandog sa templo, sa simbahan, ay nakukumpleto ang iyong buhay. Nagkakaroon ng fulfillment, kaganapan ang iyong buhay. Nagkakaroon ng saya ang iyong buhay. Yun po yun. Kaya si Jesus, yung kanyang kultura ay kanyang gagamitin. Paano niyang gagamitin yung kultura? Di ba? Yung
kanyang pagpunta sa templo ay kanyang gagamitin sa kanyang kamatayan. Pupunta siya sa Jerusalem upang ihandog ang kanyang buhay at mamatay doon sa Jerusalem. Di ba? Yun ang kanyang gagawin. At yun ang kanyang inaaral sa kanyang mga apostoles. Yung panibagong kultura na paghahandog ng buhay. Ang hirap niyan, di ba? Yung paghahandog ng buhay, magiging way of life mo kaya yan? Magiging pamamaraan kaya yan ng buhay mo? Yung ihahandog mo ang iyong buhay hanggang sa kamatayan. Yun ang itinuturo sa atin ni Jesus. Pero mapapansin nyo sa pagbasa, mayroong masamang kultura na nandito. Ano yung masamang kulturang iyon? Yung gawa ng demonyo ng kultura. Halimbawa, itong dalawang magkapatid, di ba? Sino ito? Si Santiago at si Juan. Hinihingi nila sa Panginoon na sila ang makaupo sa dalawang upuan. Kasi iniisip nila na si Jesus ay isang military person na yayak na kukuha o magi-invade, di ba? O sasakop sa imperyo ng Roma. Kaya iniisip nila na sila ay dapat may taas. Tingnan mo yung circle of friends nila. Medyo mahirap lang ito. Bumabalik tayo sa Ebanghelyo. Yung circle of friends ni Jesus. Sino yung laging nangunguna at nababanggit? Sino yung laging nakakasama ni Jesus? Hindi ba si Pedro, si Juan at si Santiago? Ito yung magkapatid. Si Juan at si Santiago. Pero itong dalawa, dahil sila ay laging kasama ni Jesus, siguro iniisip nila na sila ay dapat na mas nakakaangat sa iba. Kasi kasama sila, feeling favorite sila. Diba? Feeling favorite. Diba? Yan ang masamang kultura eh. Favoritismo. Diba? Ikaw, pag ikaw malapit sa boss mo, masasabing ikaw ay sip-sip, di ba? Ikaw ay nandiyan dyan, malapit, makikinabang, di ba? Pag malapit ka sa politiko, ikaw ay makakakuha ng mga pwede mong makuha doon sa politikong iyon na pera, di ba? O sa boss mo, baka pwede kang ilagay sa mataas-taas na posisyon. O kapag ikaw ay malapit sa may-ari, di ba? Sa may-ari ng iyong pinagtatrabahuhan, minsan nag-iiba yung feeling mo, kakaiba yung tingin mo sa iyong sarili. Di ba? Nagiging kakaiba rin yung tingin mo sa iba. Ikaw ay mas mataas, mas pinapahalagahan. Kaya nga, ang tawag dyan ay malapit sa paminggalan. Sa Tagalog, ano yung paminggalan? Kainan. Malapit ka doon sa mga pinggan. Malapit ka doon sa kusina. Ibig sabihin, kapag malapit ka sa boss mo, mas maraming biyaya. No? Parang ganon. Yun yung nasa isip nito, yung masamang kultura. Biruin mo yan, si Pedro, ang unang Santo Papa, medyo iniwan ng dalawa. Kinausap ng dalawa si Jesus. Mukhang iniwan si Pedro. Kami lang pong dalawa. Siguraduhin nyo, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Naku po, biruin mo yon, apostoles na sila noon, hindi pa nila, bago pa lang sila mga apostoles, yun ang nasa isip nila. Yung lamangan ng isa, ietsepera ang isa,
dapat si Pedro nga dahil kasi siya yung sinabihan ni Jesus, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan. Pero itong dalawa, dahil feeling favorite, feeling na malapit, nagsisip-sip, sabi nga ang ibig sabihin ng sip-sip Alam niyo ba ang ibig sabihin ng sip-sip? Shy, insecure person. Unang sip, shy, insecure person. Oo. Yung hihiya-hiya, merong insecurities. Kapag insecurities, parang may mga kulang sa kanya, insecure siya na tao. Shy, insecure person. And then pangalawang sip, seeking for immediate promotion. Naghahanap ng mabilis na pagtaas, na itaas siya. Ay masamang kultura. Hindi po ba, mga minamahal na kapatid? Ito ang sinasabi ni Jesus sa atin. Kaya naglagay siya, nagsabi siya ng tunay na kulturang Kristiyano. Ano yung tunay na kulturang Kristiyano? Sinabi rito, sinabi niyo, alam ninyo na mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon. Alam niyo yan, ganyan ang daigdig. Kapag pinuno, kapag naitataas, pinapanginoon at nagpapanginoon, ginagawa niyang maliit na Diyos ang kanyang sarili. At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Yung mga nasa posisyon, yung mga iginagalang ay siyang nasusunod. O tingnan niyo sa ano, 'di ba? Sa politika natin, ganyan ang nangyayari. Kaya kapag kumabit ka sa politiko mahirap 'yan. Pag kumabit ka sa politiko, pati ikaw damay, 'di ba? Pati ikaw damay pag may ginawang kasalanan ang mga politicians. Kaya kasi gusto mong makinabang. 'Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Yan ang masamang kultura na hindi itinuturo kailanman ni Kristo, na hindi itinuturo ng Diyos, na ginagawa mong Panginoon ang iyong sarili. Itinataas mo. Ano ba ang posisyon? Ang posisyon, kapag ikaw may posisyon, halimbawa pagiging tatay, di ba? Pagiging pari, o pagiging manager, pagiging supervisor, ibig sabihin yan ay paglilingkod sa ikabubuti ng iba. Hindi mo dapat gamitin sa pagtataas ng iyong sarili. Di ba? Ang tendency natin ay iniisip kaagad natin, kaya yung kultura natin, gusto natin ng medalya, gusto natin ng trophy. Naging malaking kultura na yan sa daigdig, di ba? Tingnan mo si Carlos Yumo, talagang akala niya ay siya ay mataas na mataas, di ba? Pati ang Diyos nakakampi sa kanya, di ba? Ano yung nakakampi? Sabi niya tingnan mo, kung hindi ako binibless ni Lord, bakit ako nananalo? Pati yung mga blessing ay parang iniisip natin na yan ay pagkampi ng Diyos sa iyo. Na yan ay dahil sa magaling ka, dahil ikaw ay karapat-dapat, so ikaw ay kinakampihan ng Diyos. Hindi ganyan. Okay? Ang mga bigay ng Diyos sa atin, yung mga tagumpay, yung pera, yung kalusugan, yung kagwapuhan at kagandahan, yung mga material na bagay, lahat yan ay pantulong ng Diyos sa atin. Hindi natin yan dapat gamitin para sabihin na tayo ay mas magaling sa iba, mas mataas sa iba, mas maswerte sa iba, mas malapit ako sa Diyos. Hindi yan ang pamantayan. Ano ang pamantayan ni Jesus?
nandito rin sa Ebanghelyo. Ano ang sabi? Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Oh, yun. Ibang kultura ito. Kasi ang kultura ng lahat ng tao sa daigdig, pag ikaw ay tumaas, pinuno, ikaw ang lalamang, ikaw ang mang-aalipin, ikaw ang magpapalasap ng sila ay mababa at ako ang mataas. Sapagkat ang anak ng tao, sabi niya ganito, ang anak ng tao, ibig sabihin si Jesus, anak ng tao na Diyos na naparito, pumunta siya rito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Napaka-importante nun. At ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Basahin mo man ang Ebanghelyo, lahat, bali-baligtarin mo. Ito yung pinakabuod kung sino si Kristo. Pinakabuod ng kanyang misyon. Pinakabuod ng pagkatao ni Jesus at pagkadiyos ni Jesus. Sinabi niya, nagpunta ako rito upang maglingkod. Kung ikaw ay Kristiyano, unang-una mong pag-uugali ang maglingkod. Maglingkod. At ibigay ang iyong buhay sa ikatutubos ng lahat. Ano sabihin natin? Ano ko bali? Bibigay ko ang aking buhay para sa mga taong ito. Di ba? Ano sinabi ni Jose Rizal? Di ba? Ang buhay ng Pilipino ay mas magandang pag-alayan ng kapwa buhay. Di ba? So, ganun din tayo. Ang buhay natin, kalikasan natin, ay iniaalay natin ang ating buhay. Kaya hindi tayo nagpunta dito para maging tamad. Hindi tayo nagpunta rito para maging prinsipe at prinsesa. Diba? Hindi tayo nagpunta rito para mag-ubos ng oras. Ito nga yung problema, sabi ng isang pari kanina, kasi nakikinig din ako ng ilang homily. Sabi ng pari kanina, Vietnamese yung pari, ang nahihirapan pa nga siyang mag-Tagalog. Sabi niyang ganon, kayong mga kabataan, sabi niyang ganon, kayong mga kabataan, sabi, huwag kayong mag-asawa kung ayaw niyong magtrabaho, kung ayaw niyong mahirapan. Ba, totoo yun? Ay sisirain mong pamilya mo. Diba? Nandito ka para maglingkod, para magtrabaho, ibigay ang iyong buhay para sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa mahal mo sa buhay. Huwag niyo sasabihin sa mga anak ninyo, anak, kaya ako nagtatrabaho ay para hindi mo maranasan ang kahirapan na pinagdaanan ko. Masama yan. Kasi ibig sabihin yan, magsisenyorito ang inyong anak. Mag-uubos ng oras kasi cellphone. Kaya, alam nyo, yung ating katawan ay nakadisenyo sa pagtatrabaho. Kapag tumatanda na tayo at hindi na tayo nakakapagtrabaho, ano nangyari sa atin? Nakakadiabetes tayo. Lumiliit ang ating mga muscle. Diba? Hindi na tayo makakatayo. Tayo ay nagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. Kasi ang ating katawan ay nakadesenyo sa pagtatrabaho, nakaugnay sa lupa. Kaya kung mamatay ka, sa lupa ka rin pupunta yung iyong katawan. Kasi ikaw ay nakaugnay sa daigdig na ito, sa lupa. Yung iyong kaluluwa ay dumaranas ng mga sakripisyo at yung sakripisyong iyon, kahit napatay na ang tao, dito sa lupa ang kanyang katawan, dadalhin niya sa harapan ng Diyos. At yun ang fulfillment ng tao. Ang kaganapan ng tao, siya ay naging dakila
sa pamamagitan ng paggawa. Kaya huwag niyong sasabihin sa inyong mga anak, ayoko kitang maghirap. Kailangan maghirap. Kailangan magsakripisyo. Kailangan magtrabaho. Kaya tingnan ninyo yung anak ninyo. Ang dami ngayong mga tao, sana hindi naman ito mga anak ninyo, dumaranas ng depression. Bakit? Kasi utak lang yung pinagagana. Akala nila dito sa Pilipinas ay pag matalino, maswerte ang magulang, matalino, may medalya, pinapalakpakan, pero tamad. Ang napaka-importante sa buhay ng tao ay siya'y gumagawa, lumilikha. Di ba? Nagtatrabaho at siya'y nagiging dakila. Pero kapag tamad yung tao, makikita mo, yung kanyang ginagamit lang yung utak niya kasi cellphone, nagkakaroon siya ng depression. Yung malalim na kalungkutan ay pumupunta sa kanya. Parang ang dami ngayon nasisira ang ulo, nakakapagtaka. Kasi hindi na pinagagana ang katawan. Hindi na pinagagana ang ating lakas. Yung ulo ang lumalaki. Yung katawan ang lumiliit. Ang puso ang lumiliit. I-balance po ninyo. Balance. Kailangan ng bata matutong magtrabaho, matutong tumulong sa inyo, matutong tingnan ang mga taong naghihirap at maging inspirasyon niya ang nagpapakasakit, ang mga naghihirap na mga tao. Kaya nga sabi ni Jesus, ito yung kabuuan ng ating misyon, pagsunod, kabuuan ng lingkod ka at ibinibigay mo ang iyong buhay. Pag madamot ka, mamamatay ka sa miserableng pamamaraan ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, ang ating namang mga pangangailangan, ang ating hingin, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating kamay, tanda ng pagsuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iyam natin ang awitin. Ipikit ang ating mga mata. Panginoon naming Diyos, patawad po kung kami laging nagrereklamo at hindi naman nakakatulong sa aming mga magulang, sa asawa,
Sana po matutunan namin sama-samang dalihin ang mga paghihirap ng pamilya. Tanggapin namin at magtulungan kami upang maging maalwan ang aming buhay. Huwag po sana naming pag-awayan ang tungkol sa kahirapan, kundi maging inspirasyon namin ito upang kami ay tumulong at magmahal, magsikap. Panginoon naming Diyos, ipinagdarasal namin ang mga ama ng tahanan na tulungan mo sila sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga anak. Tulungan mo ang mga ina ng tahanan na sila'y maging katuwang, katulong, hindi kalaban, hindi kaaway, kundi kasama sa misyon ng pamilya. Ipinagdarasal namin lalong-lalo na ang mga kabataan na iniiwan ng sakripisyo, ang pagsisikap, niyayakap ang masamang kultura ng teknolohiya, ng cellphone, ng TikTok, ng iba pang mga masamang kultura ng pag-inom, ng alak, ng bisyo, ng barkada. Napakadaming masamang kultura ng pakikipag-away, masasamang pananalita. Panginoon naming Diyos, sana ibalik mo kami sa tunay na turo mo. Magpakumbaba, magmahal, tumulong, magpasensya, magsakripisyo upang masagip namin ang isa't isa. Tulungan mo ang aming kabuhayan, ang aming mga problema. Panginoon, itinataas namin sa iyo. Kung kami man ay naghihirap ngayon, itinataas namin ito sa iyo, isinusuko namin. Tulungan mo kami, samahan mo kami, at ang malalaking suliranin namin ay iyong pag-aanin. Gayon din ang mga karamdaman na aming nararanasan. Tulungan mo ang mga magulang, ang mga taong may karamdaman na nandito ngayon nagsisimba. Tunawin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan ang mga sakit namin. Salamat po, Panginoon, nakauwi kami ngayon sa iyong tahanan. Nakasamba kami, makapaghahandog kami ng aming mga ginawa, ng aming mga suliranin sa iyo. Salamat po. Pag-aanin mo ang aming kalooban para maumpisan uli namin ang panibagong linggo sa susunod na mga araw. Samahan mo kami at huwag mo kaming iiwan. Salamat po. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus,
Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming hiniling ay inihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming tagapagligtas. Amen.